Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Vergel Ortiz Jr. kontra Erickson Lubin, na kung saan didipinsahan ni Vergel Ortiz Jr. ang kanyang WBC Interim World Super Welterweight title. Samantalang sa panig nitong si Lubin naman po ay rank number 4 sa WBC. Fight is scheduled November 8, 2025, gaganapin sa Dickies Arena, Fort Worth, United States of America. Ibig sabihin mga idol, Pizza 9 sa buwan ng Nobyembre, masasaksihan natin ito dito sa ating bansa sa Pilipinas. Mapanood ito ng live sa The Zone. At ang labanan na ito ay under po sa Golden Boy promotion ni Oscar De La Hoya. Sa bakbakan na ito tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis, na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. At hindi lang po yon, marami rin po kayo makukuha mga basihan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating po sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran. Bagamat anong Sports PH ay naghahayag po ng prediksyon, mga idols, nasa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po anong Sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman simulan na natin ang ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig, dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya doon naman sa ating gagawing comparison. At unahin natin ang sa panig ni Erickson Lubin. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada si Lubin. 27 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 2 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo, puro technical knockout ang kanyang sinapit. Sa ngayon, may edad dito na 30 anyos at ang height 5 foot and 11 inches. South po ang stance. May knockout ratio na 70.37%. Sa reach, haba ng galamay nitong si Lubin, 74.5 inches. Last fight, May 10, 2025, nagkasagupa si Ardrill Holmes na kung saan panalo by 11th round technical knockout itong si Erickson Lubin. Ngayon, dadako naman tayo sa experience na itong si Lubin. Minsan itong naging world title challenger kontra Jermel Charlo, na kung saan po mga idol na knockout sa loob lamang ng first round itong si Erickson Lubin. Nangyari po yan noong 2017, inulit ko lang. Tapos noong 2022, napalaban itong si Erickson Lubin sa tinaguri ang datawering Infierno na si Sebastian Fundora. Pinaglalabanan nila ang WBC Interim World Super Welterweight title, na kung saan po bagsakan sila. Bagsak si Fundora, bagsak din si Lubin, at talo ulit si Lubin sa laban kay Sebastian Fundora by 9th round referee technical decision or technical knockout. Skills nitong si Erickson Lubin, gusto kong tawaging all-around boxer ito sa totoo lang. Pero sa depensa kasi po mga idol, maganda na rin naman ang kanyang depensa. Maganda, lagpas average naman. So all-around boxer itong si Erickson Lubin. Halos lahat ng galaw mayroon. Pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter puncher style, na kung saan may kahusayan din po itong si Erickson Lubin pagdating sa teknikala na suntukan, na kung saan may kakayahan sa pagpanatili sa kanyang distansya, at mabilis ang mga paa din nito mga idol, in and out, moving around. Yun nga, may kakayahan sa pagpanatili sa distansya, kaya din sumuntok sa iba't ibang anggulo. Masipag ito kung bumato ng suntok, taglay ang power, timing at accuracy. Na kung saan para sa akin may kaalaman o kahusayan pagdating sa technical niya itong si Erickson Lubin. Kaya nasabi ko na siya po ay isang all-around boxer. Maganda na ang kanyang depensa. Ang isa lang mga idol sa aking napapansin, nahihirapan si Lubin pag napasandal sa lobin or ma-corner, matagal makaalis. Yun lang po yun. Sa pangkalahatan, maganda ang kanyang depensa. Durability, marunong man-knockout, ngunit matindi ang determinasyon. Kasi na-knockout na ito ni Jermel Charlo, pero pag comeback fight ni Erickson Lubin, nakabalikwas agad. Na technical knockout sa laban kay Sebastian Fundora, nakabalikwas ulit. So matindi ang determinasyon ito si Lubin. Hindi na bago para sa kanya man-knockout mga idol. So ibig sabihin, determinasyon ang mayroon sa kanya at expose sa kahinaan si Lubin, which is may kahinaan pag tinamaan sa panga. Yan po.
So ngayon, sa panig naman ni Berhel Ortiz Jr., bilang isang professional boxer, si Ortiz po ay may presibong kartada, 23 wins with 21 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 27 anyos at ang height 5 foot and 10 inches, weight 70 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 91.3%. Last fight, February 22, 2025, nakasagupa ang dating world champion, dating Olympian, na si Israel Madrimov. Panalo si Berhel Ortiz by unanimous decision. Experience yan itong si Berhel Ortiz. Magngalan lang tayo ng dalawa mga idols. Sa laban niya kay Sergey Buhatsok dito po sa Super Welterweight Division, nahirapan po talaga si Ortiz. Bagamat panalo si Ortiz sa mata ng mga hurado by majority decision. Pero marami mga boxing fans po mga idol ang umalma na para sa kanila, dapat daw nanalo si Sergey Buhatsok by majority decision din. Oo. Kumbaga binibuild itong si Berhel Ortiz. Pero mga idol, sa Dong Sports PH naman, ang opinion ko doon, close fight nga. Pero hindi ko masabing talo si Ortiz. Siguro tabla kung magkataon mga idol para sa akin. Kung hindi manalo si Ortiz is tabla. Yun yung laban lang si Sergey Buhatsok. Ngayon, sa kanyang laban kay Israel Madrimov. Si Israel Madrimov po ay bukod sa dating world champion, yun yung tinalo ni Crawford na kung saan nakataya ang WBA World Super Welterweight title. Tinalo ni Crawford by decision. Tapos sa skills naman ni Madrimov mga idol, siyempre dating Olympian, all around din, may husay din sa teknikalan or may alam din sa teknikalan ng suntukan, dahil ang amateur boxer mga idol, pagka sumabak sa pro fights yan, kalimitan all around. Oo, dahil sa husay sa puntusan, except kay Marcial. Kasi si Marcial mga idol, hindi ko nakita ang kanyang experience as amateur boxer. No, boxer puncher lang si Marcial. No. Pero si Madrimov, siyempre, ano siya, all around din kung gumagalaw. Na kung saan nasubok din nakakaya ni Ortiz. Panalo si Ortiz by unanimous decision. So yan po ang mga nakalaban ni Ortiz. Sergey Buhatsok nasa top ranking, Israel Madrimov ganun din, dating world champion, at sa kasalukuyan top ranking din po yan sa 4 major title belts. So ngayon, dadako naman tayo sa skills nitong si Berhel Ortiz. Boxer puncher po yan, pressure fighter style, which is malimited yung makikita kay Ortiz yan. Matindi sa pressurean itong si Ortiz. Defensive style, moving around, back pedal, may side to side din ito. Brawler style, malimitin natin nakikita sa kanya yan, dahil itong si Ortiz po mga idol, pagka mahilig sa pressurean, it means gusto noon laging nasa inside fighting. Counter puncher style, taglay ang sipag sa pagbato din ng mga kombinasyon, power, timing at accuracy. Sa depensa, lagpas average din, maganda na rin ang depensa nitong si Berhel Ortiz Jr. Pagdating sa durability, marunong din po ito manakdown, pero yun nga, marunong lang manakdown, kaya magpatuloy sa labanan. Kumbaga mga idol, may tibay din po itong si Berhel Ortiz. Mga idol, iba ang matibay kaysa may tibay lamang. It means pagka matibay, magre-retiro yan na hindi malamang na knockdown, hindi malamang na knockout. Matibay sa physical. Ito si Ortiz, dahil aktibo ito mga idol, so nakakayanan lang niya yung mga suntok sa mga dati niyang katunggali. Pero hindi po basta-basta si Buhatsok na may 85% knockout ratio. At nahirapan talaga si Ortiz doon sa laban mga idols. So may tibay lang itong si Ortiz. Ngayon dadako na tayo sa ating comparison. So dito mga idol, siksik na ito kasi detalyado. Sa Amerika gaganapin ang laban, parehong American citizen itong dalawang maglalaban, so nasa neutral ground sila. Ang problema nga lang dyan mga idols, kasi nga po, promoter ni Berhel Ortiz si Oscar De La Hoya. Delikadong politika itong si Erickson Lubin. Once na maging closed fight lang yan, dikit din sa scorecard. So advantage kay Ortiz ang promosyon. Sa ranking po ng Boxrec dito po sa Super Welterweight Division, kung saan umaabot po sila sa 2,323. 2,323, rank 3 si Berhel Ortiz, rank 7 si Erickson Lubin. So dikit lang po sa ranking, sa world ranking ng Boxrec. Ngayon sa titulo, W interim ang hawak nitong si Berhel Ortiz, rank 4 naman si Lubin, so nasa top ranking din. Pero sa sitwasyon na yan mga idol, 55-45 in favor of
Berhel Ortiz. Lamang siya sa ranking. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad po ng 1 inch itong si Loubain. Lamang din po ng 4.5 inches sa reach itong si Loubain. Take note, marunong gumamit si Loubain sa distansya ang suntukan. Marunong gumamit sa yung sungkit-sungkit ng suntukan itong si Erickson Loubain. Magagamit ni Loubain yan as advantage. Ngunit, pagdating sa knockout ratio, ang knockout ratio ni Ortiz is 91.3%. Knockout ratio po nitong si Loubain is 70.37%. Sa mga tuwid, labanan po ito ng knockout artist. Kumo, nandito tayo sa comparison, lamang sa power, si Berhel Ortiz na kung saan umaabot pa nga po sa 91.3% ang kanyang knockout ratio. Kung lamang sa height, reach itong si Erickson Loubain, lamang naman si Ortiz sa power. Ngayon sa activity parang aktibo. Eksperyensya, dating world title challenger itong si Erickson Loubain, samantalang si Berhel Ortiz, dating world champion naman ang kanyang tinalo. Oo. Which is aktibong-aktibo yan si Israel Madrimov hanggang ngayon. Dahil kamakailan lang yan tinalo ni Crawford. So, 50-50 dito po sa eksperyensya. Skills, pareho po itong boxer puncher. Hindi. All-around boxer kontra boxer puncher. So, may kalamangan ng kaunti si Erickson Loubain. Kasi all-around boxer si Loubain, boxer puncher itong si Berhel Ortiz. Na kay Loubain ang hand speed, tapos combination sa kanyang power, kahusayan ni Loubain pagpapanatili sa distansya, which is nakikita rin natin yan. Si Berhel Ortiz naman po mga idol, as a boxer puncher, nandun ang power, aggressiveness, matindi sa presyuran, na kung saan itong si Loubain mga idol nahihirapan sa mga agresibo at matindi pagdating sa presyuran. So opposite, bagamat lumalaban din sa inside fighting itong si Erickson Loubain, pero mas epektibo si Loubain mga idol sa ating opinion sa distansyahan na suntukan. Doon sa talaga epektibo, o sa mid-range, long-range na suntukan. Sa cross-range lumalaban din siya mga idol, pero pagka corner siya sa lobed, yun ang isa sa problema ni Loubain. Matagal makaalis, matagal makawala, napagpasasaan muna. Yun ang isa sa napupunan ng Dong Sports PH sa galaw naman itong si Loubain. So ngayon, sino llamado kayo Dong Sports? Berhel Ortiz, llamado po dyan. Pero hindi po ganun kalayo ang kalamangan ni Ortiz para sa Dong Sports PH. 55% para kay Ortiz, 45% para kay Loubain. It means 5% lang po ang agwat ni Ortiz dito kay Loubain. Maaring agree, maaring disagree kayo, pero yan po ang pananaw ng Dong Sports PH. Oo. Sa mga nagsasabing walang tsansa itong si Loubain, huwag tayong magpakasiguro. Dahil si Ortiz, bagamat ito ang mabango at yamado, tandaan natin na marunong din itong masaktan at marunong ma-knockdown. Tandaan din natin na knockout artist din po sa knockout ratio na 70.37% si Erickson Loubain. Kaya mga idol, malaking pagsubok ito sa undefeated boxer ni Oscar De La Hoya na si Berhel Ortiz. Malaking pagsubok to mga idol. Lalo na't napapansin ko din na itong si Berhel Ortiz dito sa super welterweight division ay hindi nagganon ka anghang talaga yung kanya mga suntok. Unlike doon sa welterweight division pa siya, na talagang hindi aabot sa sukdulang round yung kanyang katunggali. Pero dito sa super welterweight division mga idol, pang ilang laban na ba niya dito? Tomas Dulorme, Bohatsuk, si So kung nakatatlong laban pa siya mga idol dito sa super welterweight division, bagamat nasa top ranking din yung kanyang mga nakatunggali, pero hindi na talaga katulad yung dati niyan lakas na talaga naman iindahin ng katunggali. Oo. Hindi na talaga ganun kaanghang yung mga suntok ni Ortiz dito. Unlike nung nasa sa welterweight division pa talaga siya na talaga namang mabigat sumuntok itong si Berhel Ortiz. Katunayan yan mga idol, nakailang laban ba ito na puro knockout ang kanyang katunggali. Oo. So dito sa super welterweight division,
parang hindi ko na maano na talagang malakas siya. Oo. Nakaya na ni Bohatsok ang kanyang ang suntok ni Berhel Ortiz, nakaya na din ni Madrimov. Bagamat yan ay mga top ranking din po dito sa Super Welterweight Division. Yun ang isa sa napapansin ko. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan, Berhel Ortiz by unanimous decision. Oo. Ngayon, sa panig pa rin ni Ortiz, dahil knockout artist ito na kung saan umaabot sa 91% ang kanyang knockout ratio, a given na makapagpa-knockout si Ortiz dito sa laban, lalo na't expose din naman si Erickson Lubin kung saan siya mahina. Siguro makuha ni Ortiz ang pag-knockout kay Lubin 1-9. 1-9. Posibleng makuha yan ni Berhel Ortiz ang pag-knockout, which is given na po yan. Pero ang problema dyan, kung hindi sasabay si Erickson Lubin, ang gagawin ni Lubin ay ang mapanatili ang distansya. So kailangan ni Ortiz ang makapag-adjust din sa pagkat sa ring. Sana napaghanda ni Ortiz yan. Sabagay, agresibo naman si Ortiz, so masusubok talaga ang kakaya ni Ortiz dito ngayon. Dahil hindi rin po basta talagang kalaban si Erickson Lubin. So pabor ako kay Berhel Ortiz by decision at kahit sa knockoutan, which is given na po yan dahil knockout artist nga naman itong si Ortiz. Nasabi ko na kanina mga idol, kung anong round posible makuha ni Ortiz ang panalo by knockout kontra Erickson Lubin. So ngayon, sa panig naman tayo ni Erickson Lubin, gamit ang kanyang pagiging all-around boxer, posible din na ma-outbox dito si Berhel Ortiz. Oo, so Lubin by decision din. Unanimous decision, split decision, majority decision. Lubin by decision din. At given din po kay Lubin ang makapagpa-knockout dito sa labanan na ito. Siguro mga idol, 10-12. Posible din yan makuha ni Erickson Lubin ang pag-knockout dito kay Berhel Ortiz. 10-12. Oo. Pero tandaan din natin na si Berhel Ortiz sanay din sa 12 rounds. Kaya magkatalo talaga yan doon sa mga later rounds mga idol. 1-9 kay Ortiz. 10-12 naman kay Lubin. Pero delikado pa rin kalaban si Ortiz kahit sa 12 rounds mga idol. Kasi nga handa rin sa pangmatagalang laban itong si Berhel Ortiz po mga idols. Oo. So dito sa labanan na ito, hindi po katakataka na mananalo din si Erickson Lubin dahil nga po bukod sa ito po ay eksperyensyado din, knockout artist din, syempre may skills din po itong si Erickson Lubin na pwede niya ma-one punch knockout itong si Berhel Ortiz. Diba Pwedong Sports, sabi mo kanina may tibay itong si Ortiz. Yes, may tibay. Ibig sabihin hindi sa lahat ng pagkakataon, kasi may tibay lang. Yung mga dati niya nakalaban, nakakaya na lang niya. Ganun po yun. Kaya matinding laban po talaga to. Oo. Hanggang dito na lamang. Ito Pondong Sports PH. God bless po sa ating lahat.